Guys Idol, ngayon pag-usapan natin yung tinatawag na due process of law. Ito po ay isang karapatan na nakasaad po sa ating saligang batas. Under po sa ating 1987 Philippine Constitution, Article 3, Section 1, sinasabi that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of law. Ibig sabihin ito, guys idol, ito po ay isang magsisilbing proteksyon ng lahat ng tao dito sa ating bansa against abuse of government power or authority. Ito po ay isang karapatan ng lahat ng tao to be treated fairly and equally under the law. Tanong, ano-ano po ba yung due process na tinatawag? Una, no person shall be held to answer for criminal offense. Ibig sabihin nito, guys idol, hindi mo pwedeng pilitin, torturein yung isang tao para paaminin na siya yung gumawa ng isang krimen. Tandaan natin, guys idol, it is the responsibility of the prosecution para mag-provide ng sapat na ebidensya para patunayan sa korte na yung taong inakusahan, yung accused, shall be guilty beyond reasonable doubt. Ano pa? Karapatan na tinatawag na speedy resolution of their cases para sa isang mabilis na pag-usad ng kanilang kaso. Under due process, may karapatan din silang kumuha ng sariling abogado at their own choice. Kung wala silang kakayahan or they cannot afford the services of the lawyer, the government will provide them one for free. Kung sakaling ma-violate yung due process, ano po ba yung mga consequences? Una, a case may be dismissed without jurisdiction. Yung kaso ay hindi po uusad kapag walang jurisdiction over the person of the accused. Sabi nga, ano yung ibig sabihin ng writ of habeas corpus? To bring the body before the court. So kung walang accused na ipinipresent sa court, ano yung jurisdiction over the person of the accused? Wala. So maybe the case will dismiss because of lack of jurisdiction. Pangalawa, the conviction may be reversed. Pangatlo, yung tinatawag na illegally detained person may be released. Paano magkaroon ng isang illegally detained person? Kung yung isang tao ay hinuli ng pulis, dinakip ng pulis, inaresto, without probable cause or reasonable ground na siya yung gumawa ng krimen. So walang basihan, maaari siyang i-release sa custodian facility or sa mga penal facility ng ating bansa. Ano pa? Yung unlawful obtained evidence may be excluded. Ibig sabihin lang nito, kung yung ebidensya ay kinuha sa maling paraan, ay maaari pong magiging inadmissible as evidence in any court of law. Hindi po yan magagamit as evidence sa lahat ng korte dito sa ating bansa. Kaya kailangan natin, guys idol, as a member of Philippine National Police, as a member of law enforcement agency, kailangan nating sundin yung due process of law. Dahil ito ay magsisilbing cornerstone ng ating criminal justice system. So guys idol, sana po ay may natutunan po kayo sa aking vlog ngayon. Magandang araw!